Uy, magandang araw pong muli sa inyo lahat. Mga kababayan, mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po. Ngayon ay Linggo, 6:30 na ng umaga. Eh, yung mga kapatid na nasa ibang bansa, maraming salamat po. Hindi ko kayo maisa-isa, ang dami. Daming mga, kahit pa paano, may mga 10 siguro yun o 7, 8 na nagko-comment na nasa ibang bansa na mga kapatid sa ating video. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lagi dyan. Dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Anumang araw, anumang oras ninyo mapanood ito. Kumusta po kayong lahat? Unang-una ko lang tanungin ngayon, yung mga amo, boss, manager, yung may mga binibigyan ng sahod araw-araw. Ibig sabihin yung nagpapatrabaho. Unang-una ko lang tatanungin, ano ang mas gusto ninyo? Yung nandyan yung binibigyan nyo ng sahod araw-araw, pinapakain, pinapamerienda, nandyan, alam niyo nagtatrabaho kasi hindi nyo nakikita, pero kayo pala ang binabantayan. Pag nakatalikod na kayo, hindi na sila gumagawa, hindi na sila kumikilos, hindi na sila nagtatrabaho. Ito, papipiliin ko kayo. Ganyan ba ang gusto nyo maging tauhan, bibigyan ng sweldo, bibigyan ng tawag nito, bayad, pagdating ng hapon, babayaran nyo siya, pinakain, pinamerienda, pero yung resulta ng kanyang trabaho, wala sa quality, hindi maayos, o magpapaalam na lang sa inyo, sasabihin, boss, ganito, hindi ako makakapasok. Sa ganitong araw na lang. Kasi ganito. O, pag wala siya sa inyo, wala siyang time. Hindi ninyo siya babayaran. Alin ang pipiliin ninyo sa mga ganon? Yung nandyan, inaasahan ninyo, nagtatrabaho. Ngayon pala ay, tawag sa Tagalog ay kupal. Tamad. Yun ay, kasi marami akong nakikitang ganyan. Binabantayan yung amo. Pag nakatalikod na, wala na, nagkumpulan na, kwentuhan na. Pero yung iba, hataw ng hataw, trabaho ng trabaho, pinagpapawisan na. Wala akong binabanggit na mga pangalan. May mga nakikita lang ako. Wala yung damdamin doon sa trabaho. Yung iniisip ng taong ganun, pansarili lamang, makaraos lang. Basta't nandun lang naka-time o ano pa man, tawag doon. Wala na, bahala na dyan. Pababayaan na lang niya yung mga nasa paligid niya na nagtatrabaho. May mga taong ganyan. Hindi marunong mahiya, hindi marunong makiramdam. Tapos maghahanap ng dagdag sweldo, dagdag sahod, maghahanap ng overtime. Normal, tayo ay napapagod, nakakaramdam ng panghihina ng katawan. Kasi nga, katrabaho, kung talagang nagtrabaho ka. Pero hindi naman yung maghapon na lang na Diyos ko naman, nakapahinga ka na. Pag nakita mo yung amo mo, paparating na, papalapit na, uy, kilos agad, trabaho agad. Ganun ba yun? Ganun ba ang dapat? Sa mga iglesia ni Cristo, mga kapatid, alam natin, walang tamad na iglesia ni Cristo. Tinuturuan araw-araw sa bawat pagpupulong, bawat gawain, lalong-lalo na po sa mga pagsamba. Itinuturo kung paano maging masigasig sa buhay na ito. Itinuturo kung paano maging masipag para sa sarili natin. Unang-una, para sa sarili natin, sa pamilya natin,
sa ating mga anak na nangangailangan araw-araw, sa ating asawa, o kaya kung ikaw ay binata, dalaga, sa mga magulang, mga kapatid. Bagamat yung mga binata, dalaga, hindi nila obligasyon na buhayin yung pamilya nila. Pero may mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na mga, kung tawagin ay kadiwa, na handang tumulong sa kanilang pamilya. Pero hindi ibig sabihin na obligasyon nila na buhayin yung pamilya nila. Yun ay para sa mga kadiwa. Pero makikita mo yung sipag, lalong-lalo na po sa mga mall, sa Metro Manila, sa mga mall, sa mga tindahan, malalaking grocery store. Ang karamihan na kinukuha dyan, mga Iglesia ni Cristo. Bakit? Masisipag. Hindi yan sumasali sa mga union o mga rally. Kung ano yung binigay na sahod, yun na. Pagkakasyahin na yun. May basbas yun ng uma. Pero mayroon talaga akong nakikita na hindi mo alam kung ano yung nasa isip, kung ano yung gusto niyang gawin. Paikot-ikot. Sabihin niya, ay si ganito na lang, kayang-kaya niya. Hindi niya iniisip na hindi naman para sa kasama niya yung ginagawa nung kundi para sa kanyang sarili. Alam po ninyo sa mga kontraktor, mga kontraktor, kukuha ng tao. Halimbawa ako, kontraktor, kukuha ako ng tao. Halika, sama ka sa akin, mayroon tayong gagawin. Pero, hindi ko siya babantayan. O obserbahan ko lang yan. Pag nakita ko siya na masipag, kahit walang nakabantay, kahit walang wala siyang amo, wala yung amo niya, nakatalikod sa trabaho. Ayun, mananatili sa pwesto, mananatili sa trabaho. Kinabukasan, trabaho ulit. Pero pag nakita ko yung isang tao na wala, nagkukwentuhan lang, palingon-lingon, hinahanap yung amo, nasan siya, kagunong-gun, uy, nasan siya, wala siya, dito muna tayo, kwentuhan. Hindi naman magpapakita yung amo eh. Yung kung akong kontraktor, sasabihin ko ganito na lang, bukas wala tayong trabaho, o ito na yung sahod mo. Pero may trabaho, pero hindi na siya makakapasok. Ganon yun. At may ikukwento lang ako. Meron lang akong ikukwento. Ito sa bayan namin, doon sa Luzon. Kasi taga Luzon talaga ako eh. Isabela. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbagnal daw yo ako sa Isabela. Taga Burgos, Isabela. Burgos. Doon ako pinanganak, doon ako lumaki, doon ako nag-aral, elementary hanggang high school. Pero so kaya nandito na ako sa Mindanao. Ikukwento ko lang ito, yung mga naikwento rin sa akin ng aking kababata. Doon ako sa Taligyan, Burgos, Isabela, Purok 6. Nandun yung mga kamag-anak ko, pinsan, nanay ko, tatay ko, kapatid ng nanay ko, kapatid ng lahat, nandun sila. Wala akong kamag-anak dito sa Mindanao. Mayroon isa, nandun sa Cotabato. Pero doon din galing yun, sa barangay na yun, Taligyan, Burgos, Isabela. Ito, ikukwento ko lang. Mayroong isang kondon, taga roon sa amin na mayaman. Maluwang yung kanyang bukirin, nasa 5 hektarya o 6. Hindi niya kaya, trabahuin siya lang mag-isa. Kasi gamit doon, makina, traktor, mag-traktor ka, ikaw lang mag-isa. Ganun kaluwang. Lilinisan mo yung mga pilapil, mag-abono, mag-i-spray, ikaw lang, hindi mo kaya yun. Ganun kaluwang. Kumuha siya ng tao. Yung unang taon, mga 1 taon, 2 taon, masipag yung kinuha niya. Kahit wala siya, sabihin nung kinuha niya, boss, ako nang bahala dito.
Nung una, inoobserbahan niya, ay talagang masipag, kaya pinagkatiwalaan niya, pinabayaran niya. Pero nung tumagal yung panahon, tumagal ang panahon. Kasi doon sa bukirin ng taong yun, mayroong isang kubo-kubo, maliit, pahingahan yung tanghali. May mga puno ng saging, puno ng bayabas. Hindi mo makikita pag nasa kalsada ka. Malayo sa kalsada eh. Kung may tao doon sa gitna. Kasi nasa gitna yung kubo-kubo. Tumagal yung panahon. Nagtanong yung kinuha niyang kasama. Anong gagawin natin, boss? Doon sa bukid. Binigyan siya ng baon. Ito, baon mo. Yung merienda mo. Ayusin mo yung mga pilapil. Yung sa Ilocano kasi yun ay tambak. Kasi inahanda na. Tatanim na. Kaya tag-ulan na eh. Sinabihan siya, agtampi. Amuyo yung amudag yung Ilocano tayo, agtampi. Agtampi. Agtambak. Ayusin mo yung pilapil. Kasi may mga pilapil yun. Sinilong-silong. Nasilong-silong. Diyan ka muti Tagalog na. Tapos, ayun nga, inutusan niya. Kumpiyansa yung kasama na yun. Kasi siya lang mag-isa pumunta eh. Ito na, ikwento lang sa akin ng aking kababatan na pumalit doon sa tao. Banhapod ng isda, oy. Ito, tuloy natin. Nagpunta roon yung tao. Inayos niya yung mga pilapil. Umaga pa lang, ayos. Pero nung mainit na, mga alas 8 na, alas 8 ng umaga, pumasok na doon sa kubo-kubo, natulog. Natulog. Kasi tiwala siya na hindi na pupunta roon yung may-ari ng mga bukid eh. Biglang sumulpot ngayon. May-ari. Palingon-lingon siya, asan yun? Walang makita. Pumunta siya doon sa gitna kasi may kubo-kubo. Sinilip niya. Patay. Nandun. Tulog. Hindi niya naginising. Pinabayaan lang niya. Yung amo na ang magtrabaho doon sa ginagawa ng tauhan niya. Nung siguro nagising na yung kasamahan, bumaba siya sa kubo-kubo. Nakita niya, nandun yung may-ari. Nagtatrabaho putik. Puro na putik. Kasi maputik yung bukirin eh. Inaayos yung mga pilapil. Mainit ang panahon nandun. Ay, tumulong na rin siya pero pinabayaan lang siya ng tama. Pagdating ng hapon, binigay na niya yung mga karampatang sahod para dun sa taong yun. Hindi na niya pinapasok, kinaumagahan. Naghanap na ng iba. Yung kababata ko ang nagkwento kasi yun ang kinuha. Ang aral dito, kung ano yung sigasig mo noong unang pasok mo sa trabaho mo, kung ano yung sipag mo, panatilihin mo yun. Patuloy na gumawa. May nakakakita o wala. Siyempre, kahit nagkakaedad, ay may paraan para hindi ka lantarang makuha sa init. Konsiderasyon naman yun. Pero wag lang naman yung ito po, maghapon na lang, nakalipas na lang maghapon, paikot-ikot ka na lang. Ay, Diyos ko po. Wala akong pinapanggit na mga pangalan. May mga nakikita lang ako. Yung sigasig, panatilihin. Mayroon akong ikukwento sa inyo, talinghaga.
Sabi ng Panginoong Hesukristo sa isang talinghaga, mayroong isang amo, mayroon siyang mga katulong. Binigyan niya ng iba't ibang mga talento. Yung isa, binigyan niya ng isang talento. Yung isa, 2 talento. Yung isa, 3 talento. Tapos umalis. Kasi may tiwala siya eh. Nung umalis na, yung binigyan ng 3 talento, anong ginawa? Ang nasa Biblia ay nagsipag siya. Kaya yung taong yun, yung may 3 talento, pagdating ng amo, dinoble. Yung binigyan ng 2 talento, ganun din ang ginawa. Nagsipag siya. Inayos niya yung binigay na talento sa kanya. Dinoble rin pagdating ng amo. Pero ito ang masakit eh. Iisa na nga lang yung talento. Yung pangatlo, iisa na nga lang talento. Hindi pa niya ginamit ng maayos. Nangatwiran pa. Kaya inalisan yun ng talento. Ang sabi ng Panginoon doon sa 2 alipin niya na binigyan ng 2 talento at 3 talento, kunin niyo sa kanya yung talento. Paalisin niyo yan. Hindi ko kailangan yan. Ibig sabihin, magtrabaho ka araw-araw. Sipagan mo. Gawin mo lahat ng makakaya mo. Mayroon namang ibinibigay na break time. Mayroon namang ibinibigay na hindi yung halos nandyan na yung time mo. Hindi mo naman trabaho yung mag-ikot-ikot. Kung yun sana ang binigay sa'yo, sinabihan ka sana, maging supervisor ka, mag-survive, mag-ikot-ikot ka. Punta ka sa ganitong lugar, tingnan mo yung ganitong mga tao, puntahan mo yung mga materialis, kung ano ng sitwasyon. Yun ang gawin mo. Pero kung nakukuha niyo yung ibig kong sabihin, yung mga kasamahan mo, kayod ng kayod, kahit mainit, normal na mainitan. Magpahinga. Pero hindi yung hindi ko alam kung pa. Kasi sa mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang karamihan ng may mga negosyo, kinukuha nila mga kapatid. Kinukuha nila Iglesia ni Cristo. Kasi alam nila masipag, tapat. Kaya walang tamad na Iglesia ni Cristo. Bagamat karamihan, sabihin na natin 90% mahirap, maralita. May mga nagtatanong nga, may mga nagko-comment. Sinabi sa comment ay mas marami kayong mga miyembro na hindi mayaman. Totoo. Bakit hindi sila ang inyong lingatin? Ito po ang sagot yan. Unang nang lumingap sa amin ay ang Ama. Noong hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo yung mga kapatid na yun, nilingap, naliwanagan sila sa aral ng Iglesia ni Cristo, nilingap ng Ama, natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo, may karapatang dumyos sa Panginoong Diyos. Natawag sila sa Iglesia ni Cristo, natawag sa Iglesia ni Cristo, pinagpala. Ano ang gantimpala? Mayroong buhay na walang hanggan. Saan yun? Sa langit, pagdating ng araw ng paghuhukom. Kasi ang Iglesia ni Cristo, ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo pagdating niya sa ikalawang pagparito niya. Ito ang kinubos niya ng kanyang dugo. Ito ang katawan. Bagamat maraming nanguusig ngayon, punong-puno ng panguusig ang Iglesia ni Cristo ngayon. Pero patuloy na nagtatagumpay. Patuloy na umaangat
sa larangan ng paglingap, larangan ng mga gawain, larangan ng pagkakaisa, lahat ng aspeto. Iglesia ni Cristo ngayon ay nasa rurok ng tagumpay at patuloy pa rin na magtatagumpay dahil pinagpapala ng Ama. Yung mga nanguusig, nagtatago na katulad ni Epifanio Labrador, na Jimwell Obro naman yan, nagtatago. Bakit? Takot sa kanyang multo. Kung ano-anong mga pinagsasabing walang katotohanan, walang batayan. Yung isang journalist, nagtaka bakit nanalo si Senador Rodante Marcoleta. Napahiya. Bakit? Minalit na Iglesia ni Cristo eh. Bakit? Iglesia ni Cristo lamang ba bumoto sa kanya? Pinagbabatayan niya yung survey. Wala namang katotohanan yung survey na yan. Ay, naku po. Bueno, maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood. Mag-ingat po tayong lahat.